O mga kababayan, natatandaan nyo pa ba nung bumagsak yung tulay sa Isabela? Naglulundag sa tuwa ang grupo ng mga bangag mga kababayan, yung mga vloggers na mga bangagan. At para talaga silang kiniliti ng demonyo dahil tuwang-tuwa sila mga kababayan dahil sa wakas mayroon na kaming maisisisi kay dating Pangulong Duterte. O gawa na ng Digong tatak build, palpak si Duterte o ganyan. Lahat na lang na masasamang salita mga kababayan laban kay dating Pangulong Duterte. Isinisi nila dahil sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Ang hindi alam ng mga buang mga kababayan na ayon sa mga dalubhasa, ang problema dito sa tulay sa Isabela ay yung pagkakadisenyo pala. At alam nyo ba mga kababayan, na bagamat natapos ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay inumpisahan pala iyan, tulay na iyan mga kababayan, nung panahon pa lang ni Panot, noong 2014. Ibig sabihin mga kababayan, ang administrasyong Aquino ni Panot mga kababayan ang nagdisenyo. Sila din ang nag-umpisa, lahat ng plano mga kababayan, sila ang gumawa. 2014 pa yan inumpisahan Tinapos lang ni Pangulong Duterte kung ano ang sinimulan mga kababayan. Tapos ngayon, isisisi nila kay Digong ang lahat-lahat mga kababayan sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Tapos, ang nakitang problema ay yung disenyo pala. At ang nakakatawa mga kababayan, nung umupo na si Marcos na Jr., ay naglabas pa ng daan-daang milyong budget mga kababayan para pagtibayin ang tulay. Ayun, bumagsak pa rin. Nakakalula, mga kababayan, ang ginastos ng administrasyong bangag. Hundreds and hundreds of million para pagtibayin ang tulay na iyan. Ito na ang resulta. Tapos si Duterte pa rin ang sisisihin. At kung akala nyo mga kababayan na nalulungkot sila na bumagsak ang tulay dahil nasayang ang pera, asa pa kayo? Mas natutuwa pa siguro ang mga ungas na ito mga kababayan dahil mayroon na naman silang rason para dagdagan ang pondo. Diyos mio, animal. Yung ginawa nga ni BBM mga kababayan na pag-retrofit, pagpapatibay daw ng tulay, hundreds and hundreds of millions of pesos, pwede ka na makagawa ng tulay niyan na ordinaryo. Na walang mga design-design. Ngayon mga kababayan, mayroon na naman silang rason para dagdagan ng pondo. Kunin naman siguro ang budget ng PhilHealth para dito. Panoorin nyo po ha. Castro says that while the construction of the bridge began in 2014 and... The construction of the bridge began at 2014. Ibig sabihin kay Panot. Tapos ang problema ngayon, design. So paano nyo masisisi si Digong? Siya lang ang tumapos Inumpisahan na nga ng mga Panot Aquino mga kababayan. Mga pundasyon ganyan Tapos si Bangag, di umano pinagtibay Tumibay ba yan? Retrofitting was finished just last February 1. Katatapos nga lang mga kababayan ng retrofitting. Pinagtibay nga ba yun o baka pinahina? Diyos mio, bakit bumagsak? After retrofitting. All of those involved in the incident will be held accountable. Turo-turo mga kababayan. As if naman eto talaga si BBM mga kababayan na grabing paepal talaga. Puro optics mga kababayan kung anong ipapalabas na sa media. Sa tingin nyo, hindi nga sinasadya yan paturo-turo dahil, syempre, para sabihin, nandito ako, turo-turo sa tulay. At lagi niya kasama mga kababayan, parang naging executive secretary na yan, Department of Agriculture Secretary. Doon ka sa sakahan, ungas. Baka gusto mong mag-DPWH. Animal itong DA Secretary mga kababayan. Parang naging buntot na ni BBM kung saan-saan nandun talaga si DA Secretary sa kanyang tabi. Patingin-tingin siya sa plano mga kababayan. Sa tingin nyo, hindi lang for the show iyan, for the cameras to see, na mapicturan. Ano kayang binabasa niya? Naiintindihan niya ba? Baka naman yung mga draft yan, yung mga plano-plano, mga figures. Naging engineer ka na rin ba? Nagba? As if mga kababayan talagang binabasa. If I know, basa-basa lang yan mga kababayan, tapos props lang nila iyan. Ando na tiningnan na ang plano. Ando na talaga mga mga kababayan, yung talagang design na plan. Mali. Dapat kasi ganito. Mas magaling pa siguro ito sa mga engineer. Pero second year pa lang siya mga kababayan yan ha. Paano kung graduate? Baka naging scientist na ito si BBM. Turo-turo. Ito sinasabi ko. Mali ang design. Ito nga. Tanggalin mo muna yung shades mo. May black eye ba? Walang black eye, di ba?
Si Madam Admiral, kumusta na yung black eye? Namaga, mukha. Yung sabi, allergy daw mga kababayan, sabi ni Sandro Marcos. Tapos, biglang, nabalitaan natin nung natumba daw, tumama sa, sahig. Ewan lang natin na. Na-inspection na natin. Wow, na-inspection na ni BBM mga kababayan, ang ating engineer, /presidente, /vlogger, /joker. Kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot dulo nito, punot dulo. design flaw. Design flaw. Ang tanong namin, BBM, sino ang nag-design yan? Di ba, panok pa yan? Ano yung mga fake news sa mga vloggers nyo na sinisi kay Digong? It is a design flaw. Mali yung design. Says who? After mo nakita yung plano, design plan? Pero yung totoo mga kababayan, ayon sa mga eksperto, design flaw talaga. Para pinapalabas lang itong si Ngagwa na siya ang nakakita ng design flaw. Patingin-tingin ba siya sa plano Kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. Wow, ang laki! So binawasan to under 1 billion para makamura. Para makamura, Ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Kagaya mo. Ngayon mga kababayan, mayroon na naman silang reason para magdagdag ng pondo sa DPWH. After nag-retrofit mga kababayan pinagtibay tapos humina. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasapit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo. Wow! Anyway mga kababayan, nalibot na pala niya ang buong mundo siguro. Ikaw ba naman ang libre presidente? Buti naman natauhan mga kababayan at hindi na naglilibot sa ibang bayan. Pero may pailan-ilan pa rin na pumupunta-punta sa ibang bansa. Na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung back. Sinong nag-design yan? Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Makinig kayo sa engineer, Tapos yung pag-anchor nung... Dapat itong kinuha ni Panot, para mag-design. Nasaan ka ba nung 2012? Di 2014, na-umpisahan mga kababayan, meaning 2012, nung panahon ng Pideyalik siguro mga kababayan. Jonathan Morales, diba 2012 yun? Nangyari yung insidente lang yun. Sana ito kinuha ni Pinoy. Support. Tignan ninyo. Sa baba. Dapat sa taas yan sa taas. Para hanggat galing! Taas, para yung buong ito, ang nagsusupport sa kanya. I love it! Yan yung bakal na nakikita niya. Yan pala tinuturo-turo niya. Kanina palang mga kababayan. Tapos, yung mga amuyong niya mga kababayan, oo nga, no. Mga yes man mga kababayan. At saka yung, yes at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So, mahina talaga ang design dito. Weak, no? Super weak. Kailangan malaking, nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot, 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Refit sa panahon mo. Akala ba namin pinagtibay? Bakit humina? Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Malalog-alog! Kailangan balikan. Ganyan pa siya mga kababayan, Magalaw na mahina. Kaya kailangan balikan. Sway my way. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. Sinunod lang ang plano, Siya na mismo nagsabi mga kababayan. Plano ng 2014. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Lahat sinunod. Design flow nga. Yun lang, yung specifications mali. So, paano niyo masisisi si dating Pangulong Digong? And the fact, mga kababayan, na mayroon silang hand ngayon. Mayroon silang involvement sa pagpapatibay daw di umano. Na ang ginastos mga kababayan, pwede nang makatayo ng panibagong tulay. Para pagtibayin daw ang tulay na yan. Bumagsak. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.